Tingnan ninyo, ang daming tao na yan. Ha? Sa London pa yan. Oo, hindi lang yan nasa isang lugar. Nasa malalayong mga lugar yan ng United Kingdom. Nagsipagpunta sila dyan para lang masilayan ang Inday Sara na sinasabi nila magnanakaw. Si Inday Lustay. Si Inday Baliw. Ano pa yung mga tinatawag nila kay Inday? Ilagay nyo dyan sa comment section. Si Inday Tanga. Si Inday Boba. O yan mga tawag nila kay Inday. Pantakin mo, lahat na ng adjective tinawag na nila kay Inday. Pero tingnan mo kung gaano karami, London pa lang ito ang tumatangkilik kay VP Sara Duterte. Puta, si Bongbong Marcos nga dito na nga sa Pilipinas eh. Puta, nagkakulani na sa kilikili, kakakaway, wala namang kumakaway sa kanya pabalik. Kailangan pa si Bongbong Marcos para lang sumaya ang tao, isigaw ang pangalan niya. Kailangan niya pang mamigay ng bigas. Mamigay. Panoorin natin mga bossing. Medyo medyo mahina, crappy lang yung sound nito dahil di ko alam sa London para mahina yata internet. Magkakapera yata akong katinang ilong ko. Anong oras yung Sona? Si Llamas ang totoong ama ni Granada. Putsang ina, kawawa, no? Nagkaroon nga sila ng show, parang laging full moon eh. Anong oras yung Sona? Hindi ko rin alam, di man ako interesado, pero wala akong magagawa, trabaho eh. Kailangan natin panoorin putang ina niyan eh. Oh, eto na nga, si Inday Sara, yung kanyang mga patutsyada bago ang Sona ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, sa Sona ni Bongbong Marcos wala man may interes. Ang manonood sa Sona ni Bongbong Marcos, ilang mga congressman lang, baka nga hindi lahat manood, 300. Tingnan mo naman ang tao rito sa London. Dinumog talaga si Inday Sara sa London. Pakita ko muna sa inyo nung dinumog si Inday Sara sa London. Oh, eto, panoorin nyo. Yan oh. Grabe oh. Grabe oh. Oh, nakita nyo ba yan? Pero magpapasalamat muna ako kay Tambiloslos. Tambiloslos, salamat sa iyo diyan sa Canada, mabuhay ka. Oh, isang lugar, nasa malalayong mga lugar yan ng United Kingdom. Nagsipagpunta sila diyan para lang masilayan ang Inday Sara na sinasabi nila magnanakaw. Si Inday Lustay. Si Inday Baliw. Ano pa yung mga tinatawag nila kay Inday? Ilagay nyo dyan sa comment section. Si Inday Tanga. Si Inday Boba. O yan mga tawag nila kay Inday. Pantakin mo, lahat na ng adjective tinawag na nila kay Inday. Pero tingnan mo kung gaano karami, London pa lang ito ang tumatangkilik kay VP Sara Duterte. Puta, si Bongbong Marcos nga dito na nga sa Pilipinas eh. Puta, nagkakulani na sa kilikili, kakakaway, wala namang kumakaway sa kanya pabalik. Kailangan pa si Bongbong Marcos para lang sumaya ang tao, isigaw ang pangalan niya. Kailangan niya pang mamigay ng bigas. Mamigay ng bigas na galing din naman sa pera ng taong bayan. Eto si Inday Sara, walang ipinamigay ni kahit nga t-shirt, baller ID, walang ipinamigay. Mere presence lang niya, nagpunta lang siya dyan, nagkagulo ng mga tao. Imagine, tas pagkatapos nito, pupunta na siya ng dahig. Hanggang sa dahig, pagkakaguluhan pa yan, mga bossing. Eto yung sinisira nila ng 4 na taon. Kaya imagine ninyo kung ganito tinatangkilik si Inday Sara dito. Sigurado ako si Claire Castro, tumutulo na naman ang laway nun. Baka bumubula na naman ang bibig ni Luis Ro. Dahil sa kabila ng kanilang ginagawa, pera ng taong bayan, ninakaw para lang siraan ang mga Duterte. Tingnan mo pa rin, mahal na mahal ng mga taong bayan ang mga Duterte. Lahat ito mga botante ito. Sabi ko nga sa inyo, sa OFW pa lang, sulit na si Inday Sara. Kaya nga kayo mga OFW, kailangan magparehistro kayo. Bumoto kayong lahat. Kailangan ang lamang natin malaki Kasi mandurugas ang COMELEC. Kailangan sobrang laki ng lamang natin. Kumbaga, kung tumakbo si Leni Robredo, kailangan ang boto ni Leni lilima lang. Ang boto ni Inday Sara, kailangan mga 100 million para talagang hindi kayang dayain O, tingnan ninyo kung gaano tinatangkilik si Inday. Sigurado ako si Claire Castro, inggit na naman yan. O, paano mo ngayon to sisiraan? O, kayong mga vlogger ni Bongbong na mga abnormal. O, anong sasabihin niya? AI yan? AI yan. Hindi naman mga totoong tao yan. Hindi naman mga ano yan eh. Utangin na, anong tawag nyo dyan? Pinagkakaguluhan. Halos hindi na nga makalakad si Inday Sara eh. Hindi na makapunta dun sa stage eh. Yung stage nga nila, maliit lang eh. Oo, putya, pero grabe, ang daming tao nagsipagpuntahan dito. Anong araw ito? May pasok ito Umaga ito, may pasok. May pasok pero nagsipag-absenan niyang mga yan para makita si Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, pag namatay si Bongbong, kahit sa lamay niya kahit mamigay ka ng libreng sopa sa lamay niya, walang pupunta Dito kay Inday Sara, walang libre, walang ayuda, siya lang. O, kita mo naman, nagkagulong mga Pilipino. Ayan na, hindi na makadaan. Hindi mo na makita. Ang laking babae niya ni Inday Sara. Halos kasing tangkad ko yan. Bagay nga kaming maging mag-asawa niyan. Kaya lang, naunahan lang ako ni Man Scarpio Pero matangkad yan si Inday Sara. Kita mo, hindi makita sa dami ng tao. Kaya na si Bongbong Marcos, sabi ko sa'yo, baka pagka pinapunta mo rito, baka kahit langgam, walang umattend sa rally niya. Ayan Grabing dami ng tao na yan. Sipin mo yan.
Oh, ang init ngayon sa London, mga bossing. Ang init. Sigurado ako, amoy ano dyan, amoy kilikili dyan. Pero pucha, walang pakialam yung mga tao. Amoy kilikili, amoy panis na laway, okay lang. Putang ina, makita lang namin si Inday Sara. Ganyan, kita mo yung dami ng tao na yan? Ha? Sa London pa yan. Paano kung dito sa Pilipinas yan, pucha yan. Ganyan katindi ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte, tapos sasabihin ninyo, magnanakaw? Sasabihin ninyo, ito ang boses ng taong bayan, itong impeachment, gusto ng taong bayan. Hello? May mga TV ba kayo sa bahay? May mga YouTube ba kayo? May mga Facebook ba kayo? Nakikita nyo ba kung gaano tinatangkilik si Inday Sara sa ibang bansa? Oh? Sipin mo yan? Wala na, hindi mo na nakita si Inday Sara. Oh? Wala na. Oh, ganyan karami tao. Kainang yan. Baka pag si Bongbong ang nagpunta rito, baka mas marami pa yung tae. Ayan oh, wala na. Hindi na nakita yung mahal natin si Inday. Ano lang ha, ingat-ingat lang sa lapirot ha, sobrang man lapirot. Kita nyo yung stage nila, makeshift lang, ang liit lang. Alam mong walang budget, pero organic yung mga tao na nagpunta. May ganyan ba sila? Ha? Tanungin lang natin yung mga kupal na mga loyalista. May ganyan kayo? Ha? Meron kayong ganyan? Wala, no? Wala kayong ganyan. Alam niyo kung ba't wala kayong ganyan? Putang na niyo, mga magnanakaw kasi kayo, mga satanas kasi kayo eh. Carla Azores, dyan sa Japan, salamat sa'yo, domo arigato. At saka kay Bilis Kilos, nabuhay si Bilis Kilos sa mga 2x2 ha. Nabuhay si Randel Bunagan, wala na. Parang lumipat na si Randel Bunagan ha. Putragis, message mo ka si Randel, tanong mo nga kung loyalista na siya. Pakinggan natin ngayon yung sasabihin ni Inday Sara dyan sa rally. Medyo magulo lang yung audio ha. Paano nyo na? Tsagain nyo na. Pero sigurado ko maiintindihan nyo naman to. Maraming salamat muna sa Kingdom Light Congregation. Iba na yung ng KLC. Kingdom, basta dati yun ang Kingdom Light Congregation, KOJC dyan sa London. Maraming salamat sa SMNI Europe Bureau kasi sila ang sila ang nag-broadcast nito kahapon. At ayan na nga mga bossing, pakinggan natin yung sasabihin ni BP Sara sa inyong mga kababayan natin. Pasok. Kasi nakita ko sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Inday Sara, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Grabe, no? Sabi daw ng mga tao, Inday Sara, wala na kaming pakialam sa sasabihin mo dyan. Alam na namin sasabihin mo dyan. Magnanakaw si Marcos. Maka-selfie lang sa'yo, pwede na. Ang lupit, di ba? Selfie lang, sapat na sila. Matindi. Lamay X, dyan sa Taiwan. Mabuhay ka, salamat sa'yo. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Putik yan. Ganyan ka, down to earth si Inday. Ilan libo tao dyan. Bawat isa magpipicture siya. Imagine, meron bang politiko na ganyan? Sa bagay, wala naman talagang politiko na ganyan dahil wala naman politiko na tinangkilik ng ganyan. Lahat naman ng mga politiko sa atin minumura ng mga Pilipino. Si Inday Sara, sa dami na yan, pipila lahat yan. Magpapapicture sa kanya. Saan ka naman? Bongbong! Maniwala ka, kahit mamigay ka ng tigda 2,000 sa lahat ng mga malapit na maging mahirap na mga Pilipino, wala magpapapicture sa'yo. Baka kunin lang nila yung pera tapos duraan ka nila, walang hiya ka. Wala kang silbi sa bayang Pilipinas. Tinan mo naman to si Inday Sara. Diba? Ganyan yan kabait, ganyan yan ka-approachable. Hindi yan katulad ninyo, hindi kayo malapitan. Akala nyo naman, ang babangon nyo. Si Inday Sara, dahil mahal nyo ko, gusto nyo ko, ang layo ng pinunta nyo, puta, sige. Pupulikatin ang pisngi ko, kakaselfie sa inyo, go lang. Ganyan yan. So, ibig sabihin, alam niya kung ano ang gusto ng mga Pilipino, anong nais ng mga Pilipino, anong nasa puso ng mga Pilipino, gagawin natin yan. Kahit nakakapagod. Kahit napapakakapasi, banat ba nga, kapag picturan, tumatakbo yun eh. Pero, ikita mo naman si Inday Sara, di ba? Picturan, sige. Kahit delikado, sige. Ayan ba ang ayaw ng taong bayan? Isa-isa. Kaya, hindi kailangan gigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo.
Maraming Nilinis na yung audio nito. Grabe sigawan eh. Halos hindi marinig yung sinasabi ni Inday kasi hindi siya malaking stage eh. Wala siya yung mga malalaking speaker na ganun. Yung speaker nila dyan, ano lang, parang maliliit lang yung speaker. Grabe ang sigawan daw dito. Halos hindi na magkarinigan yung mga tao. Kaya nilinis. Kaya parang mapapansin nyo medyo parang kulob yung boses. Kasi tinanggal na yung background noise. Kaya ganyan. Antindi raw dito kahapon. Kasi pinapanood ko yung live nito kagabi kay Makabayan. Oh, grabe. Ang dami talagang tao tsaka ang ingay. Halos hindi na talaga marinig si Inday. Nag-aaway-away na ngayon may mga cellphone eh. Hoy! Sabi no, huwag ka naman manggit-git. Nag-aaway-away na yung mga tao para lang makapwesto makita si Inday Sara eh. salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikidramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Salamat kay kay Mix, Cheska. Naghihintay na lang talaga tayong malipad ang ating agila, sabi niya. Maraming salamat din kay Cheryl Kagud diyan sa Malaysia. Mabuhay kayong lahat. Na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo. Ano nakita nyo, nagpo-post si Inday Sara kasi grabe daw ang sigaw ng tao. Duterte. Grabe. O kaya nga, napanood nyo yan ng live, di ba sobrang ingay? At least dito, pananood natin, tahimik na, naririnig na natin si Inday. Napapapost si Inday Sara sa sobrang dami ng sumisigaw. I love you, Inday! I love you! Ganun yung sigaw eh. Kapag si Bongbong ang nagpunta rito, sigurado, ulul! Sinungaling! Sigurado ganyan. Oo. Oh, tsaka na si Bongbong nga, may mga bodyguard na, hindi naman pinagkakaguluhan. Dapat nga dyan, ang bodyguard ni Bongbong, mga barangay tanod lang eh. Wala may interest kay Bongbong. Oo, wala may interest kay Bongbong, maniwala kayo. Kung ako, halimbawa ako, gusto ko bang gusto ko bang mamatay ng maaga yan si Bongbong? Hindi, mas gusto ko na mamatay siya sa sakit. Mas gusto ko na na makulong siya at paghirapan niyang lahat ng mga ginawa niya sa mga kababayan natin, kay Pangulong Duterte, lahat ng mga political prisoner ngayon, dapat maranasan niya yan. Dahil yan si Bongbong, pag yan ikinulong mo, inilagay mo yan sa mabantot na kulungan, sigurado ako mapapabilis ang buhay niyan. Bakit? Hindi yan sanay sa ganun. Sanay yan sa sarap ng buhay. Kaya yan, takot na takot makulong yan. Kaya ginagawa niyan lahat para lang hindi maano si Inday Sara. Para lang hindi ma-elect si Inday Sara. Na ito, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin, hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. O baka inciting to sedition na naman yan. Ipakita natin ang ating galit. Normal man yun, magpahayag ng galit ha. Baka panibagong kaso na naman ni Matibag yan, nakabantay na naman yung mga taga-cybercrime. Mag-aantay na naman ng mga maling sasabihin ng mga Duterte. Wala na, tapos na kayo. Kahit na ano pang gawin ninyo, wala na, hindi nyo na mapipigilan ito. Alam ninyo ang makakapigil na lang kay Inday Sara para sabi ko nga sa inyo, kung sino ang may death threat, si Inday Sara talaga eh. Kasi talagang ayaw siyang papanalunin eh. Ayaw siyang maging presidente ng mga kawatan eh. Kung merong tao na delikado ang buhay, si Inday Sara yun. Kasi hindi nila kaya mapabagsak si Inday Sara sa kaso. Hindi nila kaya mapabagsak si Inday Sara sa public opinion. Oh. So, para saan na lang? Para mawala si Inday Sara sa landas mo, patayin mo siya. Maraming salamat Jojo Hugo dyan sa Saudi Arabia ha. Oh. Yun na lang, kaya nga sobrang delikado. Actually, ako nga nung magkasama kami ni Inday Sara dyan sa Europe, nag-aalala ako sa kanya. Talagang nag-apply akong bodyguard niya eh. Oo, kasi naglalakad lang siya mag-isa. O, naglalakad lang siya, nagtitrain siya, nagbubus siya. Nung nakaraan, nakabisikleta. Sabi ko, ibang klase itong babae na to, pangalawang pangulo, tas ang daming gustong pumatay sa'yo. Ang dami pang NPA dyan sa Amsterdam, dyan sa Hague. Tapos, wala siyang pakialam. Ganun si Inday Sara. Ang tapang niyan. Kasi si Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, kahit daw sa CR, may kasama yan eh. Oh, sobrang bakla at duwag niyan eh. Oh, si Inday Sara, sobrang delikado na itong ginagawa niya. Kahit yung paisa-isa na picture, sobrang delikado niyan. Pero, kumpiyansa man si Inday Sara
na walang tao dyan na nagpunta para saktan siya eh. Susuportahan at poprotektahan siya ng mga tao dyan eh. Ang susunod, na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil kung hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa taas ng kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Lahat ng hindi nakatanggap ng maleta. Salamat po tayo sa mga ano. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo ang magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba. Kaya galit na galit sila eh. Ay, grabe naman si Ani Jaramillo. Wala na. Tapos na, Boss D, one more time, watching from Sunnyvale, California. Shout out sa lahat na nandito sa live. Maraming salamat sa iyo, Ani Jaramillo, ha. Mabuhay ka at sana mas dumami pa ang blessing mo. Sa sobrang dami ng blessing mo, hindi mo na maisara yung pitaka mo. Maraming salamat sa iyo. God bless you at ang buong mong pamilya. Sana humaba pang buhay ng mga pamilya mo, asawa mo, ng nanay at tatay mo, mga kapatid mo, pati yung mga kapitbahay mong chismosa. Pahabain na rin natin ang buhay dahil sa pagiging generous mo. Mabuhay ka. Oh. At malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. Kaya ayaw nila si Inday Sara magbiyahe, di ba? Sabi nila, oh, nasa na naman si Inday? Umalis na naman. May impeachment, umalis na naman. O, paano? Ayaw nilang makita, masampal sila ng katotohanan na ganito. Tinatangkilik si Inday Sara sa ibang bansa. Kahit nga paulit-ulit si Inday Sara pumunta sa mga bansang pinupuntahan niya, pinagkakaguluhan pa rin siya ng mga tao eh. Samantalang ito mga putang ina mga congressman na ito, na mga patay gutom sa pera, inggit na inggit sila talaga kay Inday. Hirap na sila mag-isip, oh, taano ba pang gagawin natin dito? Para lang mapabagsak natin itong mga Duterte na ito, bakit ba ang hirap pabagsakin ng mga Duterte na ito? Oo, alam ninyo kung para mapabagsak ninyo yung mga Duterte, lagpasan ninyo yung galing ng mga Duterte. Di ba? Lin Hisagikawa. Salamat sa iyo dyan sa Japan. Lagpasan ninyo yung galing nila. Lahat ng mga nagawa nila, doblehin ninyo. Lahat ng mga ng mga pagmamahal nila sa bayang Pilipinas, doblehin ninyo. Huwag kayo magnakaw. Mamahalin kayo ng mga Pilipino. Kung gusto nyong talunin ang mga Duterte, kung ano yung nagawa nila sa Davao, diyan sa mga probinsya nyo, dapat doblehin nyo pa. Dapat mas galingan ninyo sa mga nasasakupan ninyo. Kung gusto nyong mahalin kayo ng tao, more than yung pagmamahal ng mga tao sa mga Duterte. Tangina ninyo, panay ang sira ninyo. Ano, si Inday lustay. Si Inday nananakit yan ng sheriff. Ay, si Inday mainitin ang ulo niyan. Eh, kita nyo, bakit gustong-gusto ng tao? O baka yung mainitin ng ulo gusto ng tao. Baka yung lustay na katulad ni Inday gusto ng tao. Ang ina nyo, magpakabait kayo. Magpakabait kayo. Sipagan ninyo. Huwag kayo magnakaw. O para ganito rin kayo. O kahit naman sinong tao presidente, kahit hindi naman Duterte kahit naman halimbawa si Leni Robredo, kahit si Risa Kung halimbawa si Risa, lalagpasan niya lahat ng nagawa ni Pangulong Duterte, yung kabutihan hindi yung kasamaan, kasi yung kasamaan nalagpasan na nila Yung malagpasan mo lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, doblehin mo, triplehin mo, ituloy mo yung mga niya, infrastruktura niya, ituloy mo yung mga proyekto niya, yung laban sa kriminalidad at saka sa droga. Iboboto kita. O iboboto ko si Risa kung gano'n ang gagawin niya. Kaya lang alam naman natin hindi niya gagawin yun. Oh. Di ba? Ito ba ang sabi nga nito ni Gida Quijano, yan ba ang merong betrayal of public trust? Meron bang betrayal of public trust kung ikaw yung pinagkakatiwalaan hindi lang ng mga tao rito sa Pilipinas pati sa isang libutan? Sanlibutan talaga sa buong mundo. Ito si Inday Sara kahit magpunta to sa North Pole at saka sa South Pole, baka pati yung mga reindeer ni Santa Claus baka magpunta pa sa kanya. Ganyan ka mahal ng mga tao si Inday Sara. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, Di ba kasi labas yung Zoom? nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat. Narinig niyo yon? Sinabi ni Inday Sara, yung mga umabsent, mga nawalan ng trabaho, mga walang kita ngayon, nagpunta rito para lang sa ating pagtitipon. Imagine, gagawin ba ng taong bayan yan para kay Bongbong? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kahit mamigay ng bigas yan
Sa ano niyan, sa huling lamay niyan, baka wala magpunta eh. Alam niyo, ikukwento ko lang mabilis. Diyan sa Hague, ha? Diyan sa Hague. Alam niyo may isang grupo diyan na umalis sila sa trabaho nila. Oh, meron silang 3 trabaho, okay? Doon sa 3 trabaho nila kasi nagkikita-kita mga tao diyan sa sa Duterte Street. Alauna, alas 2 ng tanghali. Kasi alas 3 ng hapon yung yung pasok ng tama ba alas 3 ng hapon? Hindi pala. Alas 12 ng tanghali yung pasok ng mga Duterte, labas sila ng alas 4, alas 3 ng hapon. So, yung mga tao diyan, alas 2 nagtitipon-tipon na diyan. Dadalhin nila yung standee, dadalhin nila yung yung mga pagkain. Alam mo ba na nag-resign sila sa mga trabaho nila? Nagsialis sila sa mga trabaho nila. Sa 3 trabaho nila, inalisan nila yung gitna. Ang trabaho nila umaga at saka gabi na lang. Kasi nga, gusto nilang pagserbisyohan yung Duterte Street. Ganun ang sakripisyo ng mga tao sa mga Duterte. Kahit mawalan ng kita, kahit mawalan ng trabaho, basta lang may pakita nila yung suporta sa mga Duterte. Ganyan sila. Sabi nito, Bibian, punta ka rito sa Japan, itutulak kita sa tulay. Grabe naman si Maricho dyan sa Japan, galit na galit, gusto manakit. Yung lahat. Oo. Wala. Parang Hindi nawawala yung audio nila. na-hurt, sasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Dahil lang yung audio, hinahanap natin yung may magandang audio. Sa pagpapasalamat, gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi ugutang nga kapuputon kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga na inibigay ninyo kaplingkod sa ating bayan. Pero ang lakas ng pamilya namin galing sa posisyon ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng Pati, mayroong posisyon. pati buhaya. Galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya salamat kaninyong tanan. There you have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Salamat pala, sugod pala to. Ang susunod ay matangginit tayo sa Walang time din. Mas papupunta ng Hague, so hanggang alas 12 tayo ngayon. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Yun na. Yung pagmumukha daw ng isang adik. Putang ina niyan. Patay na naman tayo nito. Si Claire Castro baka sumabog na naman ang bumbunan nito sa galit. Pag-uusapan na daw yung adik. Patay. Eto na. Pakinggan nyo mga kababayan. Joke lang. Kaya sana, great threats! Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Ano naman natin ang problema? Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan.
makapag-aral ng maayos ang ating mga anak na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yon? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnegosyo na maliit, napakalaki ng hingi, napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang korupsyon. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Negosyo, hindi ba nagsisita? Wala na ang negosyo. Ang gusto natin, O El Panto, salamat sa iyo ha. Si VP pinakikinggan sa abroad sa Bangag. Si Bangag minumura. Totoo naman 'yan. Totoo 'yan. trabaho. Pero walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari at graduate college, education. Pero umaalis sa ating bansa, nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin, hindi tayo natatakot na mawawala, i-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, tomboy, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot. Na ma-rape, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, na sigurado ko na walang mangyayari sa kanya. Na ako, lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo, sa Pilipinas, sinasabi natin, mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin, may trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain, ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Di ba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas na hindi lumabas. Ito. Itong sinasabi dito ni Inday Sara na alam niyo, pumunta kayo sa Pilipinas. Sino doon? Sa mga probinsya ninyo, probinsya ha, wag na sa syudad. Kasi yung syudad, alam naman natin, ano yan nakafocus dyan ang gobyerno sa syudad eh. Sa mga probinsya, dyan sikat ng mga Duterte eh. Sa mga far-flung areas ng Luzon, mga northern province, sa Luzon, southern Luzon, wag na sa Metro Manila. Actually, sa Metro Manila nga, tumataas na si Inday Sara eh. Sa Visayas, Mindanao, mula mo sa mga kaibot-ibuturan ng mga na mga barangay dyan, mga bossing. Dito mo malalaman talaga na si Inday Sara, kilala niya yung mga Pilipino eh. At alam mo na si Inday Sara, mga Duterte, lived among us, or live among us, mga masang Pilipino. Ito yung sinasabi ko eh. The reason why si Leni Robredo, si Rizon Tiberos, at kung sino-sino pa mga putang ina mga dilawan, lalo-lalo na ito asawa ni Bongbong, the reason why people despise them, ayaw sa kanila, kasi nga, hindi sila makakonek sa tao eh. Bakit? Hindi sila nanggaling dun eh. Hindi sila namuhay kasama ng mga maliliit na mga maliliit na mga kababayan natin Pilipino eh. Ito si Inday Sara, alam niya eh. Pumunta kayo sa mga probinsya. Sino doon ang mga bato ang bahay? Bato ang bahay ha, bato. Kahit walang palitada. O kasi lahat ng bahay yan halos sa probinsya, puros mga pawid yan eh. Bato ang bahay. Sino dito ang bato ang bahay? Ang bato ang bahay, bukod sa gobernador, bukod sa mga taga-gobyerno, ang bato lang ang bahay, yung mga nakapunta sa ibang bansa, iilan man lang kayo.
So alam niya na ganun ang sistema sa mga probinsya, na ang yumaman lang doon may kaya, yung mga nakapag-abroad. Kaya gusto ng mga tao lahat pagka abroad, abroad, abroad. Kaya ganun ang mindset ng tao dahil nakikita nila yung kapitbahay nilang abroad. Uy, taga Saudi yan, seaman yan. Kaya yung bahay nila bato eh. Gusto ko rin magkabato yung bahay, kaya aalis ako. Ganun ang utak ng mga Pilipino eh. Kaya yun yung gustong baguhin nila Inday Sara eh, na ang mga Pilipino hindi na umalis ng Pilipinas. Hindi naman naalis ang Pilipinas ang Pilipino kung maayos ang bayang Pilipinas. There's no place like home. Akala nyo bang sarap-sarap ng buhay ng mga kababayan natin OFW? Ako, nagtrabaho din ako sa abroad for some time. Ang lungkot, lalo na pagka Pasko, bagong taon, may okasyon, birthday nanay mo, birthday ng tatay mo, reunion ng mga kaklase mo. Ang lungkot, why? Kasi ikaw, nandoon ka, mag-isa ka, pag may sakit ka, mag-isa ka, wala kang katulong. Tapos dito sa Pilipinas, ang sarap ng buhay ng mga kamag-anak mo, pag video-video kayo, mga wala man trabaho. Akala nyo ba sarap ng buhay nila dyan? So yun yung gusto nila, makabalik na tayo lahat sa Pilipinas, everybody happy. Ayusin natin ang bayang Pilipinas, bumalik kayo rito, everybody happy. Ganun. O katulad dyan, si Putragis. Taga ano yan? Taga rito yan sa Quezon City. Taga Pampanga ba yung misis mo? Mayaman to sa Amerika. Meron siyang sariling home care. Yung parang basta yung mga home care, alam nyo yun, yung mga nag-aalaga ng mga matatanda, may sarili siyang kumpanya doon. Iisa man ang anak niyan. Ang anak niyan nasa Massachusetts Institute of Technology, MIT, panis. Mayaman niya mag-asawa na yan. Walang hiya na yan. Tinan mo. Hindi pa umuwi ng Pilipinas. Masaya ba sila? Masaya sila. Mayaman sila doon. Naka-sports car yan. Pinapakain ako niyan sa masarap na pakainan. Saan ba tayo kumain? Sa Fogo de Chao. Maraming pera yung tao na yan. Pero masaya ba siya sa abroad? Masaya siya sa sarili niya. Pero mas masaya ka kapag nasa Pilipinas ka kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Sinisinghot mo yung hangin ng Pilipinas, di ba? Kahit gaano ka kayaman sa abroad, gusto mo pa rin umuwi sa Gusto mo pa rin umuwi sa bayan mong Pilipinas eh. Yun yung gusto ng mga Duterte. At hindi yan naiintindihan nito nila Bongbong. Putang ina, sila Bongbong gusto nila mag-abroad kayo para may pera kayong papadala sa amin. Putang ina ng mga yan. Ang tingin ng mga yan talaga sa atin, mga hayop tayo eh. Hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa. Lubog sa utang. Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Wala ang opportunity sa ating pagkakataon. Pansinin lang natin yung comment na to bago natin i-block. Binabaha na ang Davao, si Sara at Baste, walang pake, nasa Netherlands. Unang-una si Baste, nasa Pilipinas na. And at the same time, marami rin binabaha sa buong Pilipinas. Putang ina ninyo, bakit nakatutok na naman kayo sa Davao? Davao na naman. Yung baha sa Davao, may programa ang mga taga Davao, ang Davao LGU sa mga nabahaan. Huwag mo silang intindihin. Ang intindihin mo, yung lugar mo, probinsya ng nanay mo, probinsya ng tatay mo, kamag-anak mo. Dahil putang ina ninanakawang kayo. Binabaha din ng Lawag. Binabaha din yung mga yung mga lugar ng mga congressman na mga sinusuportahan ninyo, mga ulol kayo. Nakapokus kayo sa Davao. Tanga. Mas masarap ang buhay ng mga taga Davao kaysa sa inyo. Kaya nga, papetiks-petiks lang sila Inday tsaka sila Basti eh. Kasi nga, alam nila kahit wala sila gumagana ang gobyerno dyan sa Davao. Ang ina nyo mga bobo kayo. Mga inutil. Mga tanga talaga kayo. Kayo talagang mga mga follower talaga ni Bongbong Marcos. Putang ina mga utak ninyo talaga, mga taho. Bulok na taho talaga ang mga utak ng mga bobo talaga kayo. Bayan. Napakasimple na ang gusto natin at hindi mahirap yon ibigay ng pamahalaan. Bakit? Nakikita ninyo yun sa ibang bansa. So bakit nagagawa nila? Totoo yan. Dahil napakaraming buaya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula noong panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, hanggang ngayon.
taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung mga nakaupo, umangat, nagkaroon, nakapangyarihan, naging makasarili. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumabay, umayon sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili. May kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol? At hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, itong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Putang ina mo. Ano? Pambare-kwatrong hayop ka. Tang ina ka, isa ka rin. Ang tagal na nung lindol sa Cebu. Hanggang ngayon, putang ina, durog pa din yung Cebu, hindi pa rin bumabangon. Walang hiya ka, pambare-kwatro, TikTok ka ng TikTok, buwisit ka, ginamit mo rin mga Duterte, putang ina ka para manalo kang hayop ka. Pati si Pastor Kibuloy, ginamit mo patarattada ka. Walang hiya, parehas ka rin ni Bongbong. Manggagamit ka rin, buwisit ka. Di ba dyan sa Cebu, tamo, nagpunta raw siya sa Cebu nung nakaraan, ganun pa rin. Yung mga nalindol sa Cebu, parang kahapon lang yung lindol. Ang tagal na nung lindol, kalahating taon na eh. Galing na nga kami doon eh, ang SMNA Foundation, namigay na kami ng mga ayuda doon eh. Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin ang itsura ng Cebu. Ang inang ano yan. Kainang gobyerno na ito. Namimigay ka na, Bongbong, ng bigas kung saan-saan dito sa Metro Manila, tarantado ka. Nasa mga probinsya yung may problema, hindi dito sa Metro Manila, ulul. Namigay sa Muntinlupa, namigay sa San Juan, namigay sa Maynila. Ang ina ka, mamigay ka ng tulong doon sa mga nangangailangan ng tulong. Pumunta ka sa mga probinsya. Kaya lang, ayaw niya magbigay ng tulong doon sa mga probinsya. Wala man kasing media doon. Walang hiya ka. Ito na mo yung Cebu, hanggang ngayon daw, sabi ni Inday, lubog pa rin, durog pa din. Yung Davao, bumaha kahapon, ngayon maayos na. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Sa yan, sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patalang din, patayan mo. Napakataas na credit lines sa ating bansa. Bakit? Paikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw. Ama yung sinasabi ni Putragis eh. Normal ang baha. Ang tanong, gaano kabilis mawala ang baha? Alam dyan, yan nga sa San Francisco. Sa California nga, binabaha sila eh. Amerika na yan. Mga tanga pala kayo eh. Ang tanong, gaano kakabilis? Hindi mo, force of nature yan. Hindi mo yung mapipigilan. Ang tanong, papaano mo re-reaksyonan, re-respondihan yung pangangailangan ng mga taong nababaha? Alam niyo ba dyan sa Amerika, ang gaganda ng mga bahay dyan, pag tumama dyan yung ipo-ipo, putang ina, ano yan, lusaw lahat yan. Sa Japan, grabe, pag nag-tsunami, mapipigilan mo yung tsunami? Tanginang yan, mapipigilan mo yung force of nature? Hindi mo mapipigilan yung force of nature. Pero yung mga struktura na ginagawa mo, kahit papaano, yung force of nature na 100% yung tama sa'yo, at least 50% na lang nabawasan. Konti yung mamamatay. So yung baha dyan, kayo General Torres, lahat ng mga bobong tangina ninyo, tinitingnan ninyo yung baha sa Davao, at sa buong Pilipinas nagbabaha, biglang hinahanap nyo may corruption sa Davao, putang ina ninyo, yung corruption sa ibang lugar, di nyo tinitingnan, mga gago kayo. Lahat binabaha. Ang tanong, papaano nagre-responde? Anong programa meron? Nawawala ba kagad? May rami bang namatay? Yun ang tanong. Mga bobo talaga kayo eh. Ha? Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Pinagtan mo ang illegal na droga,
Nagkakaroon na ng mga crimes against person, rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan ng mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin, nagkanya-kanya na ang mga crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, Paris, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadaling para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget ubos na naman yan sinasabi ko sa inyo. Walang tigil ang nakawan ng iilang Pilipino lang. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo kung ilan ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balatan. Mamatay din yung sila. Ang sarili nilang interes. Papasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Gusto ko mga kaya. Pounds. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking water reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki na pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Oo nga. Hindi na salamat At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayo umuwi sa Pilipinas. Retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Hindi ito trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at malasakit! Oy, speaking of tapang at malasakit, ha? Pagka si Inday Sara presidente na, tutuloy-tuloy na namin yung tapang at malasakit dyan sa SMNI. Oo, ang host dyan, ang pogi, si Boss Dada at si Banatbay. Kasama natin si Inday Sara. Yan na yung magiging parang gikan sa masa para sa masa ni Inday Sara. Ibalik ang tapang at malasakit. Abangan nyo yan ha. Sa ngayon kasi, hindi muna tayo nag-show with Inday dahil may impeachment eh. Ayaw niyang sagutin muna yung mga issues. Pabayaan natin yung taong bayan ng magdesisyon kung kanino maniniwala. Pero pagka okay ng lahat, ibalik ang tapang at malasakit. Back to normal na ulit yan. With Banatbay and Boss Dada. Tapang at malasakit na nakikita natin sa puso ng
from now, mas maganda, maayos, malakas, tunay kalambukan, tunay kalinaw ang atuang masod para sa ating mga anak. Ayaw natin na 70 years from now, Salamat dun sa nag-Gcash kay Boss D ng 500 pesos ha. Salamat, may pangkapi na ako. Mabuhay ka. ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. 16 hours na tatrabaho para lang masuportahan ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukran. Ganda ni Inday. Palakpakan natin si Inday. Di ba? Sa pool lahat. Pag nag-speech pa si Bongbong, ganyan. Putang ina niyan. Alam mo, tinitira sa puwet pag nag-i-speech eh. Kita mo naman dami ng mga Pilipino, di ba? O kailangan pang i-enhance yung boses ni Inday para lang marinig natin dahil wala eh. Ito ba yung magnanakaw? Ito ba yung kawatan? Pucha ni hindi kaya mag-organize ng malupitan na mga ganitong stand-up rally, di ba? Duterte, speaker lang, kaya hindi mo halos marinig eh. Walang budget, volunteers lang, mga Pilipino ang nag-oorganisa nito. Walang malaking tao, negosyante nasa likod ng mga pagtitipon na ito. Si Bongbong may pera na ng taong bayan. Ang sarap maging presidente ng Pilipinas, sa totoo lang kung matino ka, ang sarap maging presidente ng Pilipinas. Kung talagang meron kang vision para sa bayan mo, napakasarap maging presidente ng Pilipinas. Bakit? Mantakin mo, nasa iyo pulis, nasa iyo sundalo, ang dami mong mga departamento, nasa iyo pera ng gobyerno, nakakapangutang ka pa. Wala kang kompetensya, lahat ng kita sa'yo, wala kang kalaban, ang kalaban mo lang yung mga kriminal, mga adik, ang kalaban mo lang yung mga terorista, komunista, pero lahat sa'yo na. Ang kailangan mo na lang malinis na puso at saka matatag na pag-iisip, political will para gawin lahat na magagandang bagay para sa nasasakupan mo. Mantakin mo, tatay ka ng bayan tapos nakikita mo yung mga tao hirap na hirap. Natutuwa ka sa ganun, nakatulog ka na mahimbing. Ang sarap maging presidente ng Pilipinas, nasa iyo lahat libre. Libre tapos lahat ng sabihin mo nagkakatotoo. So kung may maganda kang pangarap sa bayan mo, gusto ko ng mga tren, gusto ko ng mga tulay, gusto ko magagandang eskwelahan, magandang ospital. Lahat ng isipin mo na yan, kaya mo kasi nasa iyo ang pera eh. Kaya lang putang ina magnanakaw itong mga nakaupo eh. Magnanakaw, wala talaga silang kompetensya sa pagnanakaw. Baliktad eh. Wala silang kompetensya eh. Ang gobyerno, lahat ng pera kanila. Kung ilalagay mo sa programa, ilalagay mo sa serbisyo, kung ilalagay mo sa ikauunlad ng bayan mo, maganda sana Pilipinas. Mayaman tayo. Baka mas mayaman pa tayo sa mga kapitbahay natin dito sa Asia. Eh. Di ba, Jenny Park? Jenny Park, pangkape, Boss Dada. Maraming salamat sa'yo. Diyan sa Korea, mabuhay ka. Diba? Pero kung putang ina, nasa iyo na lahat. Nasa iyo pulis, sundalo, lahat ng ahensya ng gobyerno, nasa iyo nagtutulong-tulong, ang dami mong uutusan mo lang sila, gagana sila. Kung maayos sana ang utak nitong presidente natin, maayos sana Pilipinas. Katulad ni Pangulong Duterte, 6 na taon, naayos niya Pilipinas. Kung itinuloy sana ni Bongbong, 12 years na yun, di sana maganda na Pilipinas pag upo ni Inday Sara. Kung halimbawa nga si Inday Sara, hindi tumakbong presidente, kahit yung anak niya, yung pinsan niya, kung tinuloy-tuloy lang ni Bongbong yung ginawa ni Pangulo, di sana mananalo si Romualdez. Hindi eh. Kaya na pag-upo ninyo, nagnakaw kayo kagad. Wala kayong kakompetensya sa pagnanakaw. Lahat ng mga bumabatikos sa inyo, pinakukulong nyo, mga hayop kayo eh. Mga buwisit talaga.